Kung inyo pong napapansin mga kaibigan at mga kababayan, sa mga panahon ngayon ay sunod-sunod na po yung mga trahedya na nagaganap dito po sa mundo. Gaya na lamang po yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sunod-sunod na po yung bagyo. Kawawa po mga kaibigan yung mga nasalanta ng bagyo. Dyan po sa Bicol, gayon din sa Tuguegarao. Napakarami pong mga nabaha mga kaibigan at mga kababayan. Ito po mga kapatid ay nagpapakita lamang po na ang Biblia ay totoo sapagkat nagaganap po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa libro ng Mateo chapter 24 sa verse 7 na ganito ang ating mababasa. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito ay sinabi na, ipinauna na po ng ating Panginoong Jesucristo na magaganap sa mga huling araw. At ito na po yon mga kaibigan, mga kababayan. Diyan po sa Israel, hindi po matigil-tigil ang bangayan dyan. Yung bagyo, yung baha, at ang susunod na naman po dyan mga kaibigan, yung mga nabaha, dyan po sa Bicol, at kung saang-saang bansa mga kaibigan ay susunod dyan yung mga virus na kakalat na naman mga kaibigan. Nahaharap ngayon sa isang matinding tagutom ang bansang Sudan. Ito mga kapatid ay magaganap sa mga panahon natin ngayon at nagaganap na nga. Pero ang nakakalungkot po mga kaibigan, kapag ito po ay magaganap na, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 8, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ito pa lamang po ay siyang pasimula ng kahirapan. At ito yung nagpapatunay na talaga ang Biblia, lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay totoo at nagaganap na nga. Pero ang nakakalungkot mga kaibigan at mga kababayan ay ang mga tao ay hindi pa sila natatakot sa Diyos. Ayaw pa rin sumamba, ayaw pa rin sumunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa palagay po ninyo mga kaibigan, ano po ang dahilan? Bakit ang mga tao ay sadyang napakatigas po ang kanilang mga puso na hindi po sila sumamba sa Diyos? Ang dahilan po ay dito po sa libro ng Efeso, Kapitulo 4 sa versikulo 18 hanggang 19, ganito ang ating mababasa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. So yun po yung nagpapatigas ng puso ng tao, nagpapatigas ng kaisipan. Ang dahilan mga kaibigan, yung mga tao ay wala na sila sa pakiramdam o kahihiyan, kundi sila po ay napahikayat sa mga kalibugan, sa mga karumihan, sa mga kasakiman. Kung titignan mo ngayon mga kaibigan, sobra na po ang corrupt dito po sa bansa natin. Na isa po yan sa mga bagay na nagpapatigas ng puso o budhi ng mga tao upang patuloy po sila sa mga ginagawang mga kasalanan sa Diyos. Kaya tama po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dyan po sa libro ng Juan, Kapitulo 3 sa versikulo 19 na ganito po ang ating mababasa. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw o ang Panginoong Jesucristo sa sanglibutan. At inibig pa, sabi dito, ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kasi wala kang makita sa mga tao mga kaibigan kundi yung hanap buhay. Pagpapayaman na akala mo ang mga tao ay manatili dito sa mundo magpakailanman, na akala mo ang mga tao ay hindi na po mamamatay. Pero kung tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid, ang buhay ng tao ngayon ay napakaiksi.
Maganda na po kung aabot ka ng 80 sa panahon ngayon. Maraming namamatay, wala pang 50, wala pang 60 o hindi na umaabot yung mga iba sa 70, mangisay na. Pero ang mga tao, kahit meron na po siya sa edad na 50, 60 or pataas, patuloy pa rin ang kanilang pagkurap, lalong-lalo yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, na kung saan siya yung nagpapahirap sa mga tao, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya tamang-tama yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na parito ang ilaw o ang ating Panginoong Jesucristo, pero ang mga tao, mas ginusto pa nila yung mga kadiliman kaysa yung ilaw. No? Kaya kung minsan, ang dahilan ng mga trahedya na nagaganap dito sa mundo, dahil sa pera, pag-ibig sa salapi, posisyon, yung nagaganap na bangayan, hindi lamang po dyan sa Israel, sa iba't ibang mga lugar pa, mga kaibigan at mga kababayan, no? Kung saan ay dahil sa posisyon, dahil sa ganid sila sa posisyon ang nagpapatayan ng mga tao. Pero ano po yung dapat gawin ng mga tao upang sila po ay maawa ang Diyos sa kanila at maaring iligtas ng Diyos ang mga tao, mga kababayan? Dito po sa Malakias chapter 3, sa verse 7, ganito ang ating mababasa. Mula ng mga kaarawan ng iyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa akin mga tuntunin, sabi ng Diyos sa bansang Israel. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ang tao, mga kaibigan, sabi po ng Diyos sa bansang Israel nung una, dahil sila po yung bayan na inibig ng Diyos ng panahon ni Moises, nung sila po ay nahiwalay sa Diyos at nagkasala, sabi ng Panginoong Diyos sa kanila, manumbalik kayo sa akin upang ako'y manumbalik sa inyo. Isang pangako po ng Panginoong Diyos na kahit ang tao ay nagkasala sa Kanya, kung sila po ay magsisi at manumbalik sa Diyos, ang Diyos ay lalapit din sa kanila. Gayon din sa panahon natin, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat tayo'y malayo at hindi kabilang sa bansang Israel, pero tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po mga hentil ay magsisi at lumapit sa Panginoong Jesucristo, gaya sa sinabi ng Panginoong Diyos sa mga Israel, ganun din ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, na kapag tayo po ay magsisi, ay maaaring ililigtas din tayo ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang dugo na nabuhos, mga kaibigan. Kaya ang programang ito, mga kaibigan, programang Expose the Truth, dito po sa YouTube at saka sa Facebook page po natin, mga kababayan, ay isa po tayo sa naging kasangkapan ng Diyos para i-expose yung mga bagay na dapat malaman ng mga taong bayan, para yung kanilang mata na nakapikit ay madilat sa mga katotohanan. Sabi po ng Diyos kay Pablo nung siya'y inutusan para ibahagi o ipangaral ang salita ng Panginoong Jesucristo, dito po sa Gawa 26 sa versikulo 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pablo. Ngayon, mga kaibigan, patay na po si Apostol Pablo. Patay na po ang mga apostol. Wala na pong gagawa doon sa mga ipinangaral po nila kung hindi po tayo kikilos, mga kababayan at mga kapatid. Kaya ang gagawin po natin, tayo bilang nakabasa sa mga banal na kasulatan at nakikita natin na tama at mabuti kung ito'y ibahagi natin sa mga tao,
Wag lang po natin dadagdagan, wag lang po natin babawasan. Ituro natin kung ano po yung tama, kung ano po yung totoo, ay magiging kasangkapan din tayo para ang mga tao ay mabuksan ang kanilang pag-iisip at manumbalik po sila sa Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan po ng pananampalataya nila sa Panginoong Hesus, sila po ay maliligtas. Yan po ang gawain ng programang Expose the Truth. Na sana po ang mga tao ay makaalam ng katotohanan. Kaya, ang mga tao sana, mga kaibigan, ay ugalihing makinig sa mga ganitong programa, bagamat hindi ko po sinasabi na maniwala po kayo agad, kahit din sa akin mga kaibigan, kundi ang sabi po ng banal na kasulatan ay dito po sa 1 John Kapitulo 4 sa versikulo 1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ang gagawin po natin mga kaibigan ay suriin. Suriin natin ang mga salita ng Diyos kung ito ay totoo o hindi. At kung malaman natin na totoo, tayo po ay paniwalaan natin at sumunod tayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo sumunod. Sa aral ng Diyos. Hindi po sa katha ng mga tao, hindi po sa mga kwento ng mga matatalinong tao, kundi andyan po ang Biblia, basahin lamang po natin at sundin. Hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programa ang Expose the Truth.